looking at all of you, I remember when I was in your place more than 40 years ago. It's nice that you made it through the years of hard work, sleepless nights, and countless sacrifices. Not just you, but also your families and your loved ones who stood by you every step of the way. Tourism right now contributes close to 8% to our GDP. And that is something that we want to increase. When the national government, the local government, and the private sector work together, hand in hand, not opposite sides, but hand in hand, this is what we can achieve. So magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-BBM. Yan, mga kapalirista, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa aming ikasyam ha. Napakabilis na pala. Ikasyam na podcast ng Salamat PBBM. So ito po, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi tuwing Miyerkules po yan ngayon po. So sa mga nanonood po ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po kami magpakilala, huwag niyo po kalimutan i-share tong video namin na to. Ako nga pala muli, si Palerista. At syempre, ito yung dalawa kong kasamang gwapo. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM. No? Kaya bago po kami mag-discuss ng aming mga topic ngayon, no? I-share nyo muna po ang aming Salamat PBBM podcast. No? And mas sigurado po ako na talagang magugustuhan nyo ang aming discussion ngayong gabi. Alright, ako po si Ka-Coffee. Naku po, marami tayong susunugin ngayon ha. Yung mga nagpapakalat ng fake news, bibirahin namin kayo. Ayan, mag-sorry kayo ha, mga diles, mag-sorry kayo. Dahil, naku po, nabubuko kayo sa kalokohan ninyo. Ako, ayoko, sorry lang. Kasuhan. Dapat, no? Kasi sinabi ni Yusek Claire Castro. Wala pa tayo ha. Nagpapakilala pa lang. Oh, Excited, ano ba yan? Mainit. excited kayo masyado. Mainit kami. Mainit. Sige na pala, ano ba yan? Tapos ka naman ako. Tapos na. Excited to siya yung mainit ulo eh. Hindi kasi ganito yung mga ka-BBM ha. Na nakita nyo naman siguro nung mga nakaraang araw na mayroong kumalat na fake news na police report na sinasabi ito raw galing sa Beverly Hills doon sa New York na pinapakita yung police report, may mga pangalan ni FL, may Alexa Miro, kung sino ba pangalan sinasabing sangkot sa pagpanaw ng isang tao. Ngayon, breaking news, itong Net25 at ABS-CBN may nakuha na legit na dokumento Police o report. kopya ng police report galing mismo sa Beverly Hills Police Department. Ito ay legit ha, galing ito sa Beverly Hills Police Department. At dito, may kita, wala yung pangalan ni First Lady Lisa, ni Alexa Miro, at sinasabi dito, wala rito sinasabi ng cause ng pagkamatay. So ito, viral na viral po to. Pwede nyo bisitahin sa mga page namin at makikita nyo rito. Dito, sa pangyayaring ito, sa balitang ito, talagang pahiya po kaagad dito yung mga dilis. Di ba yan? Tama. Pero ka-BBM, nung nalaman ko yung tungkol dyan sa pinos ni Bobby Tiglao, no, dati namang matinong journalist, ewan ko ba kung bakit naging ganito na ang naging utak niyan, no? Naniniwala na ako noon pa lang na talagang fake 'yan, no? In the first place, no, yung Alexa Miro, no, hindi tunay na pangalan 'yun, no? Ang mga pulis, no, pag gumagawa ng report, no, especially pag tungkol sa mga krimen o sa mga ganyang na nangyayari na hindi inaasahan, no? Na may namatay. Kapag mayroong mga persons of interest, no? Syempre aalamin mo kung sino yung mga tao talaga, no? Na involved. Oh. At yung mga tunay nilang pangalan, hingian mo sila ng mga IDs, etc. Yun lang yung isa, ha? Oh. Isa pa dyan, sa nakakatawa dyan, no? Ang mga police department sa US, hindi naglalabas ng persons of interest sa public. Correct. Kasi mag-iimbestiga pa sila eh. Yes, ano yan, kumbaga confidential yan para sa kanila. Kaya ang nakakatawa dyan, Kaya doon pa lang, alam ko na talagang sablay yung ano na yan. ang nakakatawa Yung news na dyan, 2 points yan eh. Itong mga abogado na yan, na matatalino na yan, in the name of Harry Roque, si Sara Duterte na isa ding abogado, napapaniwala ng fake news. Si Aimee Duterte rin. At napakarami nila. Nung tinama na sila, sinasabi sa kanila ni Yusek Claire Castro, peke yung report na yan. Tapos, hindi sila maniniwala doon. Peke daw. Ano ba gusto niyo paniwalaan? Kailangan maniwala ni Vice Pusit. Alam ko bakit? Bakit? Siya yung Budol Queen eh. Si Bobby Tiglao yung Budol King. Dito makikita natin
kung anong klaseng vice president meron tayo. Ha? Kasi maalala natin, lumabas mismo sa bunganga niya na yan. Bibig na rin, no? Bibig. Nabanggit niya na si First Lady FLA, nandoon nga raw sa hawang namatay yung Tantoco. Ngayon, dito lumalabas na fake news pala talaga itong vice posit natin na nakakahiya talaga, di ba? Isama na natin yung mga mainstream media. Naku, marami kayo ha. Yung mga ebidensya ninyo na iwan, digital footprints ninyo, nakita na pinablish ninyo yung mga peking police reports na yan. Oo. Dapat mapanagot din yung mga yan eh. Ang problema dyan, baka maubusan tayo sa dami ng kakasuhan. Maubusan tayo ng media tsaka ng vlogger na kabila. Ay, oo, ubos kayo Diba? dyan. Kasi maraming nag-repost niyan. Para sa akin, dapat matuloy yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Oh, No? ulitin mo Na- sa kanila ano yung sinabi. Sinabi ni Yusek Claire Castro, ang Malacanang daw ay pag-aaralan kung gagawa ng legal na hakbang tungkol dun sa mga nagpakalat niyang fake news na yan, fake police report na yan. Dahil para sa akin, tamang gawin yon. No? It's about time na itong mga taong to, lalo na yung mga nasa media, na merong kakayahan, merong responsibilidad na magpakalat dapat ng tamang impormasyon, ay sila pa mismo ang nagbibigay ng mga maling impormasyon. At hindi lang mali, fake talaga. Outright fake, no? In fairness dito sa Net25 kasi alam mo naman ang Net25, di ba? Andyan si Eden eh. In fairness, kinonfirm nila dyan sa Beverly Hills Police Department at nakuha nila yung tamang sagot. Ganyan dapat. Kung hindi kayo tiyak, magtanong kayo. Yung iba kasi hindi magtanong, mag-a-assume. Para saan pat nasa mainstream media? Ay, galit na galit kayo sa mga vlogger kasi fake news, hindi marunong mag-verify. Ang Kayo nakakaya rito kabibem, si Senator Amy Marcos, no? Kasi senator pa man din siya, naniwala siya dun sa fake news na police report na yun. Kung matatandaan natin, hinihiling niya sa palasyo na maglabas ng statement na regarding sa pagkamatay ng tao na yun at dyan sa peke na police report, yung pala peke. Comprehensive report daw ang kinakailangan ipasa ng Naku, Malacanang. Hindi kaya nahiya si Senator. Buti na lang, hindi ko yung binoto ngayon. Di ba? Nakakaya, di ba? Sige, ano kayang iniisip nila ngayon, no? Ano kayang ipagka-counter nila dyan? Alam mo ba, pare? Alam kami, Beb, ikaw, Ako dilis. dilis ka. Ano ipagka-counter mo dyan? Sabihin, hindi, patunayan yun na hindi yan totoo. Peke na nga eh. Galing na nga mismo yan sa Amerika, sa Beverly Hills Police Department. Kasi tanga nga. Huwag naman diretso. TNGA. Angat na lang. Tanda mo, marami nanonood sa atin, may mga bata rin. Sabihin mo na lang, TAN-GA. TAN-GA. Mga TAN-GA nga. Kahit supalpalin mo na ng ebidensya yan, hindi maniniwala yan dahil TAN-GA nga. Yung mga TAN-GA saka yung mga BOBO, yan yung mga naniniwala sa kahit anong narrative na ilabas ng mga dilis. No? Dahil wala na silang kapasidad para mag-isip eh. No? Kasi nga hindi na ginagamit, walang laman yung utak eh. Kaya wala magagamit. Alam mo, ipagka-counter nila dyan bukas? Hair follicle na naman. Na-imagine ko na si Harry Roque. Magpa-hair follicle. Hair follicle na naman yan. Ay, nako. Ito ko, mga kabibig. Iwanan na nga natin yan. Medyo umilit agad ulo ni Yayam. Dito na tayo sa good news, ha? Pwede bang last message? Okay, sige. Sir Bobby, paya ka naman po. Yun lang. Sa edad mong yan, ganyan pa rin mukha mo. Ay, girl. Okay. Dito na tayo sa good news. Yan. Good news rin naman yung kanina. Good news rin naman yung kanina. Pero ito talaga is good news para sa ating presidente kasi tumaas muli yung rating ni PBBM na sinasabi ng mga dilis na bumaba. Ha? Yung approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas. Base ito sa pinakabagong SWS at Publicus Asia Survey. Ito malinaw ha, malinaw to. Nararamdaman muli ng mga publiko ang pamumuno ni PBBM. Kaya tumaas siya ng ganito. At yung mga dahilan ng mga DDS, hindi na kasi pinapansin ng mga Pilipino. Kaya yung survey ni PBBM, yung trust rating at saka approval rating niya, tumaas na to. Napakataas ha? 10 percentage points. No? Ngayong June lang yan. From 38% naging 48%. Aba, matinding ginawa mo para magawa mo yung ganong kalaking At hindi yan, increase. hindi yan jackpot. Pansinin mo si Sara Duterte, balikan natin ha. Natatandaan ninyo, previous months, ang taas ng rating. Walang ginagawa, ang taas ng rating.
Itong si PBBM, nakikita mo, everyday may ginagawa, nag-iikot. Tayo mismo, sumusunod, nag-iikot siya. Kaya deserve niya yung mataas na rating na yan. May ebidensya, may resibo, may patunay. Mga ka-BBM, gusto ko lang balikan. Yung sinabi niya after the elections, di ba? Sa podcast nila ni Anthony Taberna, Oh. no? Anong sinabi niya? Ina-acknowledge niya yung mga pagkukulang ng kanyang gobyerno at pinangako niya nagagawa siya ng mga hakbang para maramdaman ng taong bayan ang serbisyo ng gobyerno. Ayan, no? After that podcast, no? Walang ginawa si BBM halos araw-araw, kundi ipakita sa taong bayan ang klase ng serbisyo na binibigay niya. Ang tatak PBBM na serbisyong Serbisyo. ramdam. Serbisyong ramdam. Yun lang. Yun lang ang ginawa ni PBBM. Kaya, ayan, in-acknowledge ng publiko. Ang problema No? diyan, ang problema diyan sa ginagawa ni PBBM. Hindi na nagpapahinga. Oo nga. Kaliwat kanan. Diba? Sa sobrang daming schedule, pati schedule natin nasisira. Kasi sunod kami ng sunod. Eh. Kanina lang, nadjadya na naman sa Campa Ginaldo. Kasi sa mga hindi nakakalam, 5, para kaming buntot niya ni BBM. Unasan niya, nandun rin kami. Kaya bawal sa amin yung mag-schedule. Oh, date tayo, honey, ganito. Date tayo, ha? Hindi pwede. Bawal yun. Baka bigla pag may patawag. Kailangan mo talaga puntahan kasi Priority. priority, malaman ng taong bayan yung proyekto ni PBBM. Pero BBM, parang mas matanda pa ako kay BBM eh. No? 10 taon mahigit ang agwat namin. Pero ako hinihingal kanina. Hinihingal ako sa kakapunta sa mga Kasi bumaba kayo sa platform. Kasi- Samantalang si PBM, pag nakita mo, fresh na fresh. Diretso ba lakad? Lakas ng Diretso? katawan. Hmm. Oo. Oh? Oo. And napansin ko kay PBBM, kasi tulad na sinasabi ni Palerno, sinusundan natin. Lagi siya nakangiti. Oh. Siguro factor yan. Hindi siya naka-smirk, hindi siya naka-busing, busimangot ba ang tawag dyan? Mukha ni Sara Duterte, lagi naka-isme, di ba? Oh. Busingot, ano ba term dyan? Basta ganyan. Busangot. Busangot. Oo. Si PBBM, pagbaba pala ng kotse, nakangiti na. Siguro dahil yung may positive outlook. Correct. Ano, PBBM. paano ka naman makakangiti kung may nakahalang kang impeachment? Tapos tatay mo nakakulong. Nakakulong pa yung tatay. So etong survey ni PBBM mga kababayan na, hindi namin invento to ha. Baka sabihin, Palerista, gawa-gawa mo lang yun. Hindi po namin invento. Ay, maganda yung comment ito, sabi niyo. Dahil sa malaking tulong yung ginagawa niyong podcast sa pagtaas ng ratings ni PBBM. Oy, ayos, Totoo. ayos. Totoo naman po talaga yan. Oh. Dahil through our podcast and even dun sa mga post namin, 'di ba, sa aming individual accounts, na ipapaalam namin sa taong bayan kung ano yung mga ginagawa ng ating pangulo, no? Yung lalo sa mga laylayan nga, no, sa mga mahihirap na talagang primary focus ng kanyang mga proyekto. May comment si Darin Onamari, thanks sa inyong tatlo. Huwag magbigay ng fake news. Good kayo kasi totoo. Correct. Hindi ka mahihirapan, hindi ka mauubusan ng sasabihin na good news dahil ang presidente masipag, maraming ginagawa, hindi mo kinakailangan mag-imbento. Oh. Alam niyo mga ka-BBM, sa totoo lang, ang dami naming naka-line up na good news ngayon, topics, mga projects ni PBBM, pero yung 1.5 hours kulang para may present namin lahat. Dami Ganun natin po, viewers. totoo po yan, walang halong biro po. Kung babanggitin namin lahat, siguro kailangan namin mga 3 hours man lang. Pause na tayo. Para, Pause na tayo. pause na kami nun. Tapos magko-cover pa kami kay PBBM. Kawawa naman kami. Ang dami nating viewers, 113. Oh, Live salamat viewers, to. Thank you. Baka, 140, meron pa doon sa isa. baka medyo nai-enjoy kayo sa kagwapuhan naming tatlo. Nakakalimutan nyo mag-share ha. Mortal sin po yan sa panonood sa amin. Pag hindi kayo nag-share, ibig sabihin, dilis kayo. Comment and share mga ka-BBM dyan. Alam naman namin na lahat yung mga nanonood sa amin ay talagang solid mga ka-BBM. At yung star senders natin, pasalamatan natin last week, si Rina Toshi and si Maria Estrella Plateki. Maraming salamat po sa mga sa mga stars. sa mga nagsesend ng star at saka sa mga nagsesend pa ngayon. Mga ka-BBM, kung talagang na-appreciate niyo po ang aming ginagawa, pakishare lang po ang aming podcast para mas marami tayong mga kababayan na makakapanood itong mga binabalita o mga pinag-uusapan namin. Okay. Regalab, shoutout, Ma'am Rose. Shoutout po sa inyo. Shoutout daw kay Rose yan. So itong pangalawang topic natin mga kabibim, pakabilis talaga ng segment ko. Pag sa akin, ang bilis ng oras eh. Ito, yung sa EGOB isang makabagong serbisyo para sa mamamayan. Ito wag natin patagalin. Meron kasing ginawa yung Department of Information. Transportation at saka LTO ngayon na yung lisensya natin, mga driver license,
pag magre-renew, online na. Ha? Ang pinakamaganda rito, kapag online, hindi ka na mapapagod pumila, hindi ka na mahirapan mag-commute, at nasa bahay ka na lang, papindot-pindot. Ikaw, Yam, at saka Coffee, pabor ba kayo? Ako dyan, unang-una, iwas May fixer. lisensya ba kayo? Meron! Baka naman fixer mga lisensya nyo. Madali lang exam eh. Naipapasa natin yan. Oo. At iwas fixer yan sa pamamagitan po ng e-license, yung renewal nyo magagawa nyo online. Pero syempre kinakailangan mo pa rin magpa-medical ha kasi may medical yan. Check yung mata mo, nasa tamang vision ka pa ba or may salamin ka. Oo. Dapat naka-ready na yan. Oo. At yung exam mo, dapat naka-ready na yan kasi i-attach mo yan. Kasi yung iba nagtataka, ang dami daw hinihingi sa kanila, malamang. Alam naman, i-text ka lang, kung may lisensya ka na, hindi ka na pala nakakakita, paano ka bibigyan ng lisensya? Oo. So, i-ready nyo na yan. Mga ka-BBM, no? Itong proyekto ng ating Pangulo at ni First Lady na ito, no? Ay game changer, no? Kapag nagawa po to, no? Itong eGov.ph na to, parang magiging GCash Gcash na rin para sa mga Pilipino, no? Napakadali pong gamitin. Ito po, no? Ako nung naalaman ko na may eGov, nag-register agad ako. O, At ang bilis. Tanungin Nakaregister na agad ako dito. ka-BBM Yayam, ano ba mga serbisyo dyan? Ang dami, ang dami. Ano ba, pwede ba ako mag-verify dyan ng SSS ko? Pwede, Correct. pwede, Pwede. Pag-ibig. Pwede. 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 DSIS, Oh. Pwede. Securities and Exchange Commission, gusto mag-apply PhilHealth. ng ano. Even yung PhilHealth. Testa. Oo. May mga link na. Actually, kaya nga po tinawag to na eGov.ph, lahat po ng serbisyo ng gobyerno, andito na lang po sa isang app. That's the plan. Halos Yun yung lahat, ultimate, lahat pala nandyan na. yes, yun po ang ultimate objective. Pero hindi pa po sa ngayon lahat na andito. Pero pakonti-konti po, no, na magkakaroon po to ng mga iba't ibang Features. No? features or services, no? Na ang ultimate objective is lahat ng serbisyo na binibigay ng gobyerno, including sa mga LGUs, ha? At kung saan kayo nakatira, including Oo. yun, ha? Kung saan kayo nakatira ng LGU, kasama yon, makukuha nyo na po dito sa Alam mo, eGov.ph app na to. alam niyo problema lang dyan? Problema lang dyan sa eGov.ph na yan? Mm. Yung mga loan mo sa SSS, makikita ng asawa mo. Ayun lang. Makikita. Yung mga lihim mo na loan. At ang maganda naman, malalaman mo kung hinuhulog ng employer mo yung contribution mo. Yun ang pinakamaganda dyan. Yun. Kasi hindi ka na pupunta sa SSS. Hindi na maiiwasan na yung mga pambubudol ng mga employer sa mga mga empleyado employer, nila. hindi naghuhulog. Oo. At mga ka-BBM, hindi lang yun. Pati e-travel, meron to. Oo. Oo, Ibig isa. sabihin, kapag magda-travel ka, hindi ka na magtsitsibot-tsibot-rente. Hindi na, dito ka na lang. Kasi sa airport, pre, maraming hinahanap. Sa e-travel, dyan na pala. Oo. Diyan, meron na Hindi Pakita mo lang na yun, hindi lang yun. Oo. Meron pang AI to. Wow, may ganun? AI. Oo, hindi mo na kailangan mag-chat GPT. Meron siya sariling AI. No? Napakagaling. No? Kung gusto mong gumawa ng, kung kunyari, gusto mo magpanggap na magaling ka sumulat sa English, gamitin mo lang yung AI nitong ano. Mapapakilabangan ng mga DDS yan. Oh, kasi yun. Kailangan nila yun. Baka magamit sa fake news. Napakaganda po. No? Wala pang biro. No? May comment si ano yan, basahin mo. Rowie. Rory Kwaikong Gunda. Available na po ba yan? Available na po to. Pwede na po kayo mag-register. Pero hindi pa po lahat ng features ito ay nagagamit na. No? I-check nyo lang po kung alin yung kailangan yung gamitin and kung gumagana na po, maganda. Pero kung hindi pa, ibig sabihin po, to follow na po yung Pag-download, feature na yun. Mag-download kayo sa inyong App Store ng eGov.ph. Nakikita niyo maganda yung review. Ayan, may video tayo para makita natin yung iba pang detalye. Ayan, panoorin ang video. So yan po mga kababayan, nakita nyo po ang isa sa gamit ng eGov na yan, kung ikaw ay may driver license at gusto mo mag-renew, yan na po yung gagamitin mo, eGov app. Diyan ka na po magre-renew ng lisensya mo. Hindi mo na kailangan pa magpunta ng LTO para pumila pagkabahaba. Hindi mo na kailangan magpunta sa LTO para harangin ka ng fixer.
dyan na lang po ang renew ng lisensya natin. Maganda ba yan, mga ka-BBM? Merong comment si Manong Herman Estrada, 4.8 stars sa Google. Yan yung review. Yung review sa ano yan, Oo, biruin mo, sa ha? egov.ph, napakataas po nun. Mataas, Out of 5, 4.8 yung kanyang Oo, rating. Ibig Mataas, sabihin. And as a matter of fact, no, as 2 weeks ago ata, no, nabigyan na po agad ng award itong Mga recognition. egov.ph, no? Sa Singapore, nabigyan ng pagkilala Opo. yan. No? Opo, sa kagandahan ng kanilang design. Actually, matagal na itong pangarap eh. Oo. Isa din ito sa priority projects ni PBBM, yung digitalization. Ah, Kasi marami mga transactions na bumabagal kasi hindi digitalize eh. Pero sa pamamagitan nito, nagiging efficient yung government service, mas na ma-maximize natin yung ating mga oras, di ba? Mas napapadali yung At pag-avail ng pinaka-importante services. doon, alam mo kung ano? Mababawasan ng korupsyon. Correct. oh, yan, Kasi yan. po yung personal contact ay pakikipag-usap, di ba? Yung kunyari, nakikipag-usap ka sa mga empleyado ng gobyerno, Oh. mababawasan na po yun, mawawala na po yun, no? And kung mawawala na po yun, definitely yung fixing o yung pag-uusap ng mga lagay-lagay, mawawala na. Wala na. Tsaka yung mga empleyadong ng gobyerno puro nakasimangot, mababawasan yung mga Oh, tao di mo na sisimangutan makikita eh. nila. We have to commend the DICT and of course si First Lady Liza Araneta Marcos dahil isa ito sa kanyang pet projects. Oo. Congratulations. Oh, may tanong sila, may tanong. Bakit si PBBM lang ang nakaisip niyan? Bakit hindi naisip ng iba yan? Kaya nga. Kasi yung ano kasi, yung pinanggalingan o predecessor niya, Jurassic. Walang alam sa mga Si Yusek Dave Si Almirol. ano kasi, si PBBM, modernizer and visionary. Doon pa lang sa character na yun, o sa traits na yun, talagang alam mo na malayong-malayo ang mga plano ni PBBM kumpara sa mga nakaraan. And expose kasi si President sa mga nangyayari sa ibang bansa, di ba? Oh. I-advance yung mga pinanggalingan niya, galing ng Europa, alam niya kung paano nag-operate yan. We also have to acknowledge si Yusek Dave Almirol ng DICT. Actually, isa siya sa Ayan, mga yan. utak dito sa egov.ph na napakaganda. Super application, mobile super application. Napakagaling po nung si Sir Dave Almirol ng DICT. So, ito may isa pang comment. Sir, may tulong ba yan sa aming mga OFW? Magagamit po ba namin yan? Yes po, magagamit nyo po ito. Basta Malaking comment. bagay po to, magagamit nyo po to, lalo na kung meron kayong gustong malaman sa mga serbisyo ng gobyerno o meron kayong gusto i-follow up, hindi nyo na po kailangang mag-email na hindi nasasagot yung email nyo. No? Diyan na po mismo sa app na yan, pwede na po kayo mag-inquire. May kaibigan ako niyan eh, ginagamit niya yan, dyan na niya monitor kung ilang buwan na yung kanyang contribution sa SSS. Kasi kailangan mag-pension ka, 120 months contribution, di ba? Nakita niya dyan, kulang pa pala ako ng ganito karaming buwan. So sa pamamagitan niyan, kahit nakalimutan mo yung account number mo sa SSS, sa Pag-ibig, andyan na lahat yan dahil centralized na yan. As long as ma-accredit yung application mo o yung identity mo, ma-establish mo, dire-diretso na yan, connected na yan. Even yung PhilHealth mo, makikita mo kung updated or hindi. Ayan. Gusto ko lang i-emphasize, no, na sinasabi nila, kaya nga daw natalo yung mga kandidato ni PBBM sa eleksyon nung Mayo ay dahil walang nakikitang mga proyekto. Hindi po totoo yan. Yan po ang egov.ph, isa sa mga examples na talagang merong mga proyektong ginagawa ang ating Pangulo, ang kanyang administrasyon na pang long term, no? Na hindi mo agad nararamdaman. Pero once na naging operational na yan, tiyak po, mapapadali po ang buhay ng ating mga kababayan ng taong bayan. Ayos, galing. Ayan. So mga kababayan sa mga hindi pa nakakapag-download ng egov.ph ng apps na yan, mag-download na kayo para makita nyo po mismo, kayo po mismo, mapatunayan nyo yung mga sinasabi namin dito, totoo. At para mapakinabangan nyo na rin po ang serbisyo na hatid ng ating Presidente Bongbong Marcos. Ito yung award. Basahin natin yung award na natanggap po nitong egov.ph. Kaya napakaganda nitong application na ito. Best Government Project in the World. Itong egov ayon sa 2025 Gov Media Awards na ginanap po dyan sa Singapore. Not only that, may isa pa po. Kinilala rin po ang egov.ph super app bilang world-class na digital solution para sa governance. Basahin ko lang yung sinabi ni Chris Kerwinter. Apps is the future. Great job, PBBM. Tama po yan. Correct. Yan. Thank So you. mga ka-BBM itulit ko, mag-download na kayo ng egov apps na yan para magamit ang po ninyo. So dito tayo sa pangatlong topic natin. Yan, napakaganda po na ito.
Itong pag-amyenda sa bank secrecy law, ha? Ito po, pinakalayunin po nito para po sa transparency at anti-corruption na rin. Ito ay itutulak mismo ni Speaker Martin Romualdez nitong 20th Congress. Ha? Ngayon, ang system nito, ito, House Bill number 7, inihain sa pagbukas ng 20th Congress. Layunin amyendahan ang Republic Act 1405. Yan. Papayagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na silipin ang mga bank deposit kabilang ang mga foreign currency account ng mga politiko at ordinaryong tao. Ngayon, kapag may katwirang hinala ng illegal na aktibidad, kahit sino, pwedeng ipabukas ang bank account ng mga opisyales, opisyal ka man o ordinaryong mamamayan. So ito, suportado to ni President Bongbong Marcos kasi kung matatandaan natin nung si PBBM congressman at senador, siya yung pumirma ng waiver para mabuksan yung mga account niya. Alam mo itong Bank Secrecy Law, walang problema si PBBM dyan eh. Di ba? Very transparent eh na ang gusto niyang mangyari sa kanyang gobyerno. Alam niyo po ba na yung kanyang liquidation ng confidential and intelligence funds, anong sabi ni Mig Subiri at saka ni Senator Angara nung nakita nila yung kanyang liquidation? Isa daw sa pinakamaayos, pinakadetalyado, kahit hindi kailangan idetalyado, yung liquidation ng ating Pangulo. Even yung SALN niya. Yes, Kung even yung senador pa siya SALN. previously. Oo. Sobrang Kaya detalyado. walang problema si Pangulo na maamendahan itong Bank Secrecy Law. Kaya nga sinusuportahan niya itong panukala ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung si PBBM walang problema, yung kabila, maraming problema. Daming problema. Yung kabila, maraming problema. Kung matatandaan nyo, si Senator Trillanes, kapag nababanggit niya yung bank account nila, high blood. Actually, isa sa pinag-ugatan yan, allegedly kasi may billions of peso transaction sa bank accounts ng mga Duterte. Yan yung pinanggalingan yan eh. Just to give a background, no, ang House of Representatives, naipasa na nila yan sa third reading. Ang problema, walang version ng Senado. Siyempre, di yan magiging batas eh. Kailangan, dalawa yan, both houses, both chambers, dapat may version yan. Di napaso ulit yan. Kaya inihain ulit yan ni Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ng 20th Congress. Ano yung kaibahan? Ano yung magiging amyenda? Short lang ito, no? Sa version ni Escudero, currently kasi sa Bank Secrecy Law natin, walang automatic na pagpayag yung mga government officials na inaalaw nila na yung ombudsman na pwedeng i-access yung financial records mo. Yan yung current setup natin. Sa proposed bill, ay pagkaupo mo dyan sa posisyon na yan, let's say na-appoint ka o na-elect ka, within 1 month or after mo 1 month kang ma-appoint, binibigyan mo na ng authority ang mga agency na ito na i-access ang iyong bank records. Alam niyo mga ka-BBM, itong ginagawa ni Speaker Martin Romualdez na to, isa lang ibig sabihin na ito, na kumpiyansa siya at si PBBM na malinis yung kanilang trabaho. Diba? Wala silang ginagawang kabulastugan, wala silang ninanakaw, kaya nga gusto nilang paamyendahan yung bank secrecy law natin para anytime kapag may pinaghihinalaan na politikong gumagawa ng hocus-pocus, pwede ka agad silipin ng Bangko Sentral, which is good news talaga po yun. Kabibigyan ako, pero ako meron ako sinulat tungkol dyan eh. Gusto ko sanang mag-recommend na kapag inamyendahan niya ang Bank Secrecy Law, no, palakasin na rin yung anti-dummy law. No? Bakit? Kasi kung ikaw ang politiko na crook, no, yung mga perang mga kukulimbat mo sa gobyerno, hindi mo syempre i-deposit sa pangalan mo o sa pamilya mo. Kukuha ka ng kaibigan, kamag-anak, kukuha ka ng associate, kukuha ka ng abogado, kukuha ka ng accountant, doon mo ipadideposit yung account. Correct. No? Ngayon, dapat malaman ng mga taong to na pwedeng magamit ng politiko na matindi ang penalty, matindi ang kulong kung ikaw ay magpapagamit sa mga politiko. Correct. Tama? So, importante na kapag may Bank Secrecy Law, yung anti-dummy law medyo amendahan din at mapalakas o maging strict yung penalty tungkol diyan. Di ba? And then kasi naka-tie up din yan sa sa anti-money laundering. So, kapag meron namang mga tao na may bank account at biglang nag-increase yung kanilang mga deposits, no? Dapat imbestigahan din ng Anti-Money Laundering Council, di ba?
So yun, yung tatlo na yun, dapat mag-work together yung mga batas na yan para talagang masiguro na yung objective ng pag-amyenda ng Bank Secrecy Law ay talaga makuha. Correct, agree. Tama? Ako agree. Oh, kasi CPA po ako, alam natin yan. Galing, galing. Isa pa ha, actually yung sinasabi ng mga netizens, kasi nagbabasa rin tayo ng comments, sabi nila, hindi papasa yan kasi mga congressman, mga congresswoman, di ba, hindi mo naman i-deny na may mga allegations ng corruption, so bakit nila ipapahamak yung sarili nila? Kaya nga medyo nagtataka rin tayo, in fairness, sa House of Representatives, naipasa nila sa third reading yan. Oh. Di ba? So, willing din, interested din sila na maipasa, na maamyendahan itong Bank Secrecy Law. Suportado ng presidente. Hindi ka pa ba? Si PBBM na mismo yung nagsabi. Di ba? Para din naman sa atin yan. Oh. So dito si PB, kung matatandaan natin ha, si PBBM rin ang kaisa-isang kandidato ha, noong 2010, 2016 at 2022. Nakusang loob na pumirma ng waiver para buksan ang kanyang mga bangko. Hindi yan kaya ng kabila. Correct. Diba? Hindi yan kaya ng mga Duterte. Di ba? Oh, waiver ha, para buksan yung mga bangko niya. Oh, yun ang kagandahan na ang ating Pangulo, ang leader ng ating bayan, ang ama natin ay hindi corrupt. Correct. Hindi magnanakaw. Isa rin po si PBBM sa may pinakamaayos at pinakamalinis na SALN. Yan yung sinasabi ko kanina, no? Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, no? Noong administrasyon pa lang po ni Pinoy, napabilib na nga ito dahil sa napakalinis, napakadetalyado na SALN ng ating presidente. 7:30 na po, legit na po na talaga 7:30. Kahit pa paano sa maiksing pagsasama natin ngayong gabi na to, nahatiran namin kayo ng tamang impormasyon para hindi kayo maligaw ng mga kabilang ibayo. Itong mga tamang impormasyon na binibigyan namin sa inyo malaking tulong na inihandog sa atin ni President Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos. So muli, ako po si Palerista TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Follow my Facebook page, Palerista TV, and YouTube channel at TikTok. Ako naman po si Ka-Coffee. Nais namin pasalamatan, of course, yung mga kasama natin dito. Si 31 Million Movement at si Mark Ian Everyday, of course, ang aming advisor, si Sir Germs Estrada, at lahat po ng crew dito sa Bagong Pilipinas Studios. Maraming salamat po sa inyo. Follow na rin po kayo sa aking YouTube channel, Ka-Coffee. Nasa Facebook din po tayo and TikTok, Ka-Coffee. Yung hindi pa po nagpa-follow sa akin, Yayam Dizon po. I-follow nyo po ako para mag 100,000 na yung followers ko. Pero gusto ko lang batiin yung aking manager sa kantin namin, no? Kaya nagagawa ko po mag-podcast at gumala ng gumala dahil meron po ako mga pagkakatiwalaang kami, pamilya na tauhan sa aming business. Si Manang Lisa, hello Manang Lisa. Ricky, hello. No? Jasmine, hi. Yan po mga ka-BBM, yan. Maraming salamat sa patuloy ninyo na pagsuporta sa amin. Walang sawang panonood ninyo para matuto ng mga tamang impormasyon sa araw-araw na trabaho ng ating presidente. Inuulit ko, suportahan natin palagi ang ating Pangulo. Huwag tayong magpapaniwala sa mga fake news na nagkakalat dyan sa social media. At higit sa lahat, ipanalangin natin ang tagumpay ng ating presidente at ang ating gobyerno. So muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat PBBM. Bye.